Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, labag sa konstitusyon ayon sa Korte Suprema. Pero definitely, we will forego of the pageantry for SONA, but we will just stick with the formalities. House members inabisuhan ng iwasang magsuot ng magarbong damit sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress at State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung pagbabasehan pa lang natin yung latest report ngayong umaga, ang hardest hit na masasabi natin is nasa Region 3 dahil doon tayo nakapagtala ng maraming affected population na around for individuals ng Region 3 is nasa more than 2.2 million ang affected individuals po natin, or katumbas is nasa 667,000 na families. 84 na lungsod at munisipalidad nagdeklara na ng state of calamity dahil sa lawak ng epekto ng bagyo at habagat. Central Luzon, pinakamatinding tinamaan ng mga pag-ulan. 13 station na tayo na, boss. 13. Inayos namin yung wiring. 13. Tapos, eto, Segments, eto, nag-usap lang kami ni GM ngayon. Pati sa loob ng bagon, eventually, tinatrabaho na po natin yan. Cashless payment sa lahat ng train system sa Metro Manila, inaayos na ng DOTR. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Isa ang lalawigan ng Pangasinan sa mga isinailalim sa Signal Number 4 dahil sa bagyong Emong. Marami ang napinsala sa lakas ng hanging dala nito. Maging ang La Union, lubog pa rin sa tubig baha. Ito ang balita ni Lisel na L. Sa Pangasinan, nagtanggalan at nagliparan ang mga bubong ng bahay sa Dasol, Pangasinan sa lakas ng hanging dala ng bagyong Emong. Maging mga malalaking puno at poste ng kuryente ay hindi nakayanan ang lakas ng bagyo. Kaya nang humupa, nagsama-sama ang mga puwersa ng iba't ibang ahensya para isagawa ang clearing operations at rapid assessment and needs analysis sa bahaging ito ng Pangasinan, kung saan malawak ang pinsala. Kasama ang provincial government, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Provincial Engineering Office, mga pulis at iba pang grupo para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Naiwan naman ang intersection na ito sa MacArthur Highway, Binalonan, Pangasinan na baha pa dahil barado ang drainage. Gayon din ang sitwasyon ng baha sa kahabaan ng barangay poblasyon sa bayan ng Bugalon, Pangasinan. Ang Pangasinan ay isa sa mga lugar na isinailalim ng Weather Agency Pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 4 kung saan naglandfall ang bagyong Emong. Sa La Union, matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Emong sa lalawigan. Maraming bahay ang nasira at nawalan pa ng kuryente. Kasalukuyang nagsasagawa ng assessment at clearing operations ang lokal na pamahalaan para magbigay na rin ng pangangailangan ng mga residente. Maraming lugar ang hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Sa Ilocos Norte, namahagi ng family food packs at essential supply sa mga mangingisda ng Lawag City at munisipalidad ng Bacara ang provincial government ng Ilocos Norte. Habang sa Ilocos Sur naman, mainit na lugaw naman ang ipinamigay sa mahigit 400 evacuees na mula sa Santa Catalina at Vigan City. Nagsagawa din ng check-up sa mga nagsilikas at namahagi ng gamot ang Provincial Health Office. At sa Marikina, 3 bahay ang gumuho sa bahaging ito ng Balete Drive sa Barangay Parang, Marikina. 2 bahay rin ang nabagsakan naman ng isang malaking puno nang gumuho ang lupa bandang alas 7 nitong Huwebes. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente. Lizel na L, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Halos isang linggo nang walang pasada ang ilang jeepney driver dahil sa baha at matumal na pasahero na epekto ng patuloy na masamang panahon. Ang iba, piniling hindi ipagsapalaran ang biyahe dahil mas malaki pa umano ang gastos sa pagpapakumpuni kaysa kikitain kung masisira sa baha ang kanilang mga jeep. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Malaking abala talaga. Wala talaga lalo na pagbaha. Isa sa mga problema ang kinahaharap ng mga jeepney driver sa kalsada, bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan, ay ang pagsuong sa mga baha sa kalsada. Isa pa ay ang paghina ng biyahe dahil sa pagkakansela ng klase at ilang mga trabaho. Sina Ian Caballero at John Pasqua, kapwa jeepney driver, imbis na kuminta ay tila lugi pa sa pamamasada dahil sa tumal ng sakay, mismo ang bayad sa boundary na uutang na nila. Katulad yan, 5 araw na ako hindi muna ako nagba-boundary kasi yung kita ko sa pasada, yun lang talaga nakukuha ko. Boundary lang. Kaya ginagamit ko muna siya. Ayon sa ilang tsuper, halos nasa 5 lang ang pinakamarami sa nasasakay nila kada biyahe. At madalas, mas kaunti pa rito. Gate rin ng ilan na mga tumigil na sa pamamasada dahil sa tindi ng baha, mas malaki pa ang nagagastos nila sa pagpapagawa ng jeep kaysa sa kinikita sa boundary. Kaya naman kaugnay nito, humiling na rin ng ayuda maging ang grupo ng jeepney driver, lalo't halos 1 linggo na ang lumipas na hindi sila nakakapasada. Ang ilan naman, bagamat nakakabiyahe, ay hindi rin nakapagbaboundary. Yung mga flooded areas, flooded routes, hindi ko talaga pwedeng, not possible for jeepneys, hindi ko kami makakabiyahe dyan. Di ba ito aming tayuman ito, napasalamat kami, Blooming Street namin, medyo mataas, pero nakakabiyahe, mahina naman ang pasada, gawa nga nung walang estudyante, walang pasok ang ating mga opisina ng pamahalaan at ang ilang mga pribado halos hindi na nagpapapasok ng kanilang mga empleyado. Samantala, sa dami rin ng inilalabas na family food packs kada araw para sa mga apektado ng kalamidad hanggang sa pag-abot sa mga jeepney driver, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na hindi sila magkukulang ng supply ng relief goods na pangsaludar sa mga apektado. Well, ina-assure namin ang publiko na bago pa man nangyari itong krising at sunod-sunod na habagat, talagang pinaghandaan na ng DSWD ang pag-stockpile. Bago dumating si krising, 3 milyon na family food packs ang nakaimbak sa ating mga bodega. At hindi tayo tumigil dyan. Habang nakaimbak na yan, tuloy-tuloy ang production. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ang pansamantalang suspensyon ng water service disconnection. Ito ay mula ngayong araw, July 25 hanggang August 8, 2025. Sakop nito ang mga lugar na sineserbisyuhan ng Manila Water at Maynilad na sinalanta ng habagat at bagyong Krising, Dante at Emong. Sakop ng kautusan ang mga hindi pa nakababayad ng water bill maliban sa mga kaso ng illegal connection o paglabag sa Water Crisis Act. Inatasan din ang mga concessionaire na tiyaking may sapat at tuloy-tuloy na supply ng malinis na tubig para sa lahat ng customer. Binigyan din ng MWSS RO ang kahalagahan ng access sa ligtas na tubig lalo na sa panahon ng sakuna. Patuloy naman magsasagawa ng mga hakbang ang MWSS RO upang maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer sa gitna ng krisis. Formal nang inabisuhan ang mga miyembro ng Kamara na huwag magsuot ng magarbong damit sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress at State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 28. Kinumpirma naman ang tagapagsalita ng House of Representatives na walang pagbabago sa schedule at tuloy pa rin ang opening ng sesyon at SONA sa gitna ng nararanasang masamang kalagayan ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pero definitely, we will forgo of the pageantry for SONA, but we will just
stick with the formalities. Naglabas na ngayong araw ng memorandum ang tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco para sa mga miyembro ng House of Representatives. Ito ay matapos iapela ang simpleng pagdaraos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28 dahil maraming kababayan ang naapektuhan ng kalamidad. Kasabay ng SONA sa Lunes ay ang pagbubukas ng first regular session ng 20th Congress. Sa inilabas na memo, required pa rin ang formal attire subalit hinihikayat ang House members na magsuot ng tradisyonal na barong at Filipiniana. Inabisuhan din ng mga itong iwasan na ang magarbong kasuotan. At binigyang diing wala nang isasagawang stage ceremonies, fashion coverage at photo setup. Maaari pa ring magkaroon ng panayamang House members sa mga kawani ng media alinsunod sa ipinatutupad na panuntunan. Nagpahayag na ng kahandaang sumunod ang ilang kongresista sa panawagang simpleng pagsasagawa ng pagbubukas ng sesyon at ng SONA. Tinanggal na rin ang red carpet sa North at South lobbies, pero mananatili ang red carpet sa main at rear entrance ng session hall. Samantala, kinumpirma naman ng tagapagsalita ng House of Representatives na walang pagbabago sa schedule at tuloy pa rin ang opening ng sesyon at SONA sa Lunes, July 28. Sa gitna ito ng nararanasang masamang kalagayan ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Tuloy pa rin naman po siya. Wala naman po kaming information as of yet na merong cancellation or any changes doon sa schedule. Again, it is mandated by the Constitution, so matutuloy talaga siya. Sa kasalukuyan, hanggang araw ng Lunes, nasa ilalim ng security lockdown ang Batasang Pambansa Complex. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang red carpet. Ito ang kinumpirma ni Senate Secretary Atty. Renato Bantug Jr. sa gitna ng paghahanda ng Senado para sa pagbubukas ng 20th Congress sa Lunes, July 28. Kaugnay nito, may mga last-minute instructions ang ipinaabot sa kanila ni Senate President Francis Chis Escudero. Kabilang dito ang pagsaayos sa Senate grounds ng mga road at pedestrian markings, signages, mga ilaw at pangongolekta ng mga basura. Gayon din ang mga contingency measures o mga hakbang sakaling umulan ng malakas sa Lunes at matiyak ang maayos na trapiko papasok at palabas ng Senado. Nauna nang nanawagan ng ilang senador na magsagawa lang ng simpleng pagbubukas ng Senado at State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ayon kay Senador Loren Legarda, ang Senate opening at SONA ay dapat gawing simple, gaya ng nararapat at naaayon sa panahon sa gitna ng pagdurusa ng mga mamamayan mula sa mga pagbaha. Nais din ni Senador Mig Zubiri na tigilan muna ang mga red carpet na tradisyon sa pagsasagawa ng SONA. On Monday's SONA, the pomp and pageantry must be toned down or outright removed in deference to all those that are suffering due to the floods that hit all around the Philippines. Naninindigan ng grupong bayan na hindi dapat i-require o obligado ang pagkuha ng permit kapag magsagawa ng pagkilos sa araw ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa Lunes. Inihahanda na rin ng grupong bayan ang BBM o Bongbong Mambubudol effigy na gagamitin nila sa People's SONA. Ito ang balita ni Dante Amento. Alam ng LGU, alam ng pulis ang ating protesta. Coordinated sa kanila ang mangyayaring People's SONA sa July 28. Naghahanda na ang grupong bayan para sa isasagawa nilang kilos protesta sa Lunes kasabay ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak ng grupo na mayroon silang permit para sa kanilang rally o People's SONA. Pero binigyang din ng grupo na hindi dapat obligado ang pagkuha ng permit sapagkat ang mga pagkilos sa Lunes ay bahagi ng karapatan sa pananalita. Hindi pwede ang pulisiya na ipagbawal ang mga rally, ang mga pagtitipon na walang permit. Kasi mas matimbang sa ating karapatan, yung karapatan na magpahayag. Magmamarcha ang grupo mula sa Tandang Sora hanggang sa makalapit sa Evergotesco sa Commonwealth. Dadalhin ng mga ito ang isang effigy na tinatawag nilang BBM o Bongbong Mambubudol effigy. Ayon sa Secretary General ng Bayan na si Mong Palatino, sumisimbolo ang effigy sa palpak o manong pagtugon ng pamahalaan sa mga pangunahing problema sa bansa tulad ng mataas na presyo na bilihin.
ang hindi naisakatuparang 20 pesos na bigas na ipinangako ng presidente noon sa kanyang kampanya at ang patuloy na sunod-sunuran ng Pilipinas sa Amerika. Ang tema ng ating protesta, Sona ng Paniningil. Ito po ay paniningil ng taong bayan sa 3 taong pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. Hinahanap natin nasaan yung pangakong 20 pesos na bigas. Pangako na paunlarin ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Inaasahang magiging maulan sa bansa sa darating na Lunes, July 28 dahil sa pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat habang isinasagawa ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magiging maulap ang kalangitan na may posibilidad ng mga pag-ulan o pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Samantala, asahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pabugso-bugsong pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga dadalo sa SONA na magdala ng panangga sa ulan at mag-ingat sa biglaang pagbabago ng panahon. Hindi tumitigil ang bansa sa paghahain ng diplomatic protest laban sa China kaugnay ng maritime disputes sa South China Sea. Direkta na ring hinaharap at sinasagot ng mismong kalihim ng Department of National Defense ang mga propaganda ng China hinggil sa issue. Ngunit ano nga ba ang nagiging bunga nito sa nakalipas sa mga taon? Ito ang SONA Special Report ni Dante Amento. Sa loob ng 9 na taon mula nang manalo ang Pilipinas sa kasong isinampa sa Permanent Court of Arbitration noong July 12, 2016, naghainan ng halos 600 protesta o diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa patuloy nitong panghihimasok sa teritoryo ng bansa. Hindi gumamit ng pwersang militar ang China, sa halip ay maritime militia, Coast Guard vessels. Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahigit 300 ang protestang naihain ng Pilipinas. Noong 2020, naghain ng protesta ang Pilipinas dahil sa pagkumpiska ng Chinese Coast Guard sa mga payaw o fish aggregating devices ng mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Samantala sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mahigit 200 diplomatic protest na ang naihain ng bansa. Noong February 2023, kinwestiyon ng Pilipinas ang paggamit ng Chinese Coast Guard ng military laser at dangerous maneuvers laban sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. May 2024, nagprotesta rin ang Pilipinas sa pag-issue ng China ng 4 na buwang fishing moratorium sa South China Sea. At ng kasalukuyang taon, panibagong diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas dahil sa presensya ng Chinese Coast Guard, militia at Navy sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Pero sa kabila ng napakaraming protesta na ibinato ng bansa, tila walang diplomasya ang gumagana sa China upang tumigil sa kanilang ginagawang aggression sa West Philippine Sea, partikular sa mga lugar na may exclusive sovereign rights ang bansa. Nagbanta pa ang China sa Pilipinas na huwag magpasimula ng gulo. Samantala, patuloy naman ang pagbuelta ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro laban sa propaganda campaign ng China. Ayon kay Teodoro, walang ibang bansa sa ASEAN na nasa ilalim ng matinding mga aktibidad ng China kundi ang Pilipinas. Dagdag pa nito, nangunguna ang China sa paglabag sa international law. Valedictorian po sila sa hindi kasusunod ng rule of law. Noong nakaraang buwan, pinalaga ni Teodoro ang tanong ng 2 Chinese military officials sa ginanap na Shangri-La Dialogue sa Singapore. Isa sa mga tanong ay kung nadadaan sa dialogo ang ilang bansa sa ASEAN kaugnay ng sigalot sa China pagdating sa agawan sa teritoryo, bakit pagdating sa Pilipinas ay hindi ito nangyayari? Natanong din ang pagiging proxy ng Pilipinas ng Amerika, bagay na kapwa pinawalang saysay ng kalihim. The United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. Are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? To our Chinese interlocutors, I shall address you collectively
And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Let us not forget that while we are members of ASEAN, we are sovereign countries, each with its own territorial integrity and sovereignty. And I am sure that if what China is doing to the Philippines is done to Malaysia or to any ASEAN country, you would see a different reaction. Dagdag pa ni Teodoro, marami pang gagawin ng China para sila mapagkakatiwalaan pagdating sa pakikipag-usap. Ang tanong, sapat nga ba ang diplomatic protest o kulang ito? May nagsabi na palakasin ang international cooperation para matigil ang agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Dante Amento para sa SONA 2025. Tinawag na mali ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang Oplan Tokhang ng Duterte administration. Ayon kay General Torre, bilang mga alagad ng batas, hindi naaayon na gamitin ang naturang salita na ang ibig sabihin ay katok at pakiusap. Ito ang balita ni Lea Ilaga. This is a bold claim, I know, especially coming from someone in uniform. But I believe that Oplan Tokhang, in its most basic concept, is flawed. Hindi tama ang programang Oplan Tokhang ng administrasyon kung pag-uusapan ay ang paglaban sa mga hinihinalang gumagamit ng illegal na droga. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, ang Tokhang ay mula sa Visayan words na tuktok hangyo na ang ibig sabihin ay katok at makiusap. Ayon kay General Torre, mali na katukin ang bahay ng isang tao na hinihinalang sangkot sa iligal na droga kung wala naman ariyang hawak na ebidensya ang pulis. Kung may ebidensya naman ariya ang mga pulis, dapat na arestuhin na agad ang individual at hindi dapat na makiusap pa sa mga kriminal dahil iyon naman talaga ang trabaho ng isang alagad ng batas. We go to someone's house, knock on the door, beg on suspected lawbreakers to stop. Yet, do we have the evidence? If we have the evidence, we have no business pleading on criminals. Our job is to bring a warrant and enforce the law, arrest the criminals, and hold them to jail. Si ML Party List Representative Leila de Lima nakipagpulong din kay Chief PNP kaugnay sa isinusulong na transitional justice. Kasama ng dalawa sa pulong, sina National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan at si Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalato. Ayon kay Congresswoman de Lima, dapat aminin ng mga pulis na mayroong mali sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. So that's the first step, the acceptance. Hindi pwedeng in denial ang mga nasa PNP as an institution na para bang walang nangyari, and worse, yung iisipin na walang masama dun sa mga pangyayari. Kailangan meron munang ganon, recognition, awareness na something went very wrong. Sinabi ni Representative de Lima na kasama din sa napag-usapan ay ang ginagawang investigasyon ng International Criminal Court sa mga matataas na opisyal ng pambansang pulisya na sangkot sa war on drugs ng Duterte administration. I pointed out na okay, yung ICC, ang talagang pinaka-target niyan, ang focus niyan ay yung mga highest officials, those officials with the highest responsibility dun sa mga EJKs, and that of course include the former president who's now in The Hague, and then the former PNP chief, now Senator Bato de la Rosa, bilang the chief enforcer of Oplan. Gayunman, dapat aniya makipagtulungan sa investigasyon, hindi lamang ang mga aktibong opisyal, kundi maging ang mga retiradong opisyal ng pambansang pulisya. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang paghahanda ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III para sa charity boxing match sa Linggo ng umaga. Ito ay sa kabila ng mga idilatag na kondisyon ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte.
Kanina umaga, nag-jogging si General Torre sa PNP Oval kahit malakas ang ulan. Inaayos na rin ang ring kung saan nidaraos ang boxing match sa loob ng Rizal Memorial Coliseum. Nauna na sinabi ni General Torre na itutuloy niya ang pagpunta sa venue dumating man o hindi si Baste. Mamimigay na lamang sila ng ayuda sa mga nasalanta na bagyo nang mula naman sa mga nag-sponsor para sa charity fight. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Nagbabala ang Thailand na ang tumitinding sagupaan sa Cambodia ay posibleng mauwi sa ganap na digmaan. Mahigit 16 na ang nasawi at libo-libo na ang napilitang lumikas sa gitna ng bakbakan sa pinagtatalunang hangganan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Maeve Yandog. Nagpapatuloy ang sagupaan sa border ng Ubon, Ratchathani at Surin sa Thailand. Mahigit 100,000 na ang inilikas sa Thailand habang aabot sa 1,500 pamilya na rin ang pinatakas sa Cambodia mula sa Odar Meanchey Province. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga leader ng mundo dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mismong si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na leader ng ASEAN ang nananawagan ng tigil putukan sa magkabilang panig. Ngunit kahit sa kabila ng apela, patuloy pa rin ang putukan. Ayon sa Thailand, 14 na sibilyan at 1 sundalo ang nasawi. Sa Cambodia, 1 sibilyan ang naiulat na patay. Nababalot naman ng takot ang mga nasa evacuation center, kabilang ang mga bata at matatanda. Nagpahayag na rin ng pagkabahala ang Estados Unidos, China, Australia at European Union at nananawagang itigil na ang karahasan at protektahan ang mga sibilyan. We are also gravely concerned by the escalating violence along the Thailand-Cambodia border and deeply saddened by reports of harm to civilians. The United States urges an immediate cessation of hostilities, protection of civilians, and a peaceful resolution of the conflict. Ang United Nations Security Council ay nakatakdang magpulong ngayong Biyernes. Sa isang liham, hiniling ni Cambodian Prime Minister Hun Manet ang pag-aksyon ng UN para patigilin ang umano'y agresyon ng Thailand. Nagtuturoan ng dalawang bansa kung sino ang unang nagpaputok. Giit ng Thailand, ginamit ng Cambodia ang drone para manmanan sila. Sagot ng Cambodia, nilabag ng Thailand ang kasunduan sa paglapit sa isang makasaysayang templo sa border. Ang sigalot na ito ay ugat pa ng makasaysayang pagtatalo sa hangganan matapos ang pananakop ng France sa Cambodia, mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Sa ngayon, nananatiling nakaalerto ang mga otoridad sa posibleng paglalapa ng tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Maeve Yandog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinahayag ni President Emmanuel Macron na opisyal nang kikilalanin ng France ang estado ng Palestine sa Setyembre. Ikinutuwa ito ng Palestine pero tinutulan ng US at Israel. Samantala, haharap si UK Prime Minister Keir Starmer sa pressure mula sa mga mambabatas na sundan ang hakbang ng France at inaasahang makikipagpulong sa mga lider ng France at Germany ngayong araw. Kasabay nito, sinabi ng UN Relief Agency na wala na ang makataong sistema sa Gaza kung saan dumarami ang namamatay sa gutom. Umatras rin kahapon ang US at Israel sa Gaza ceasefire talks sa Qatar matapos akusuhan ng Washington ang Hamas na hindi kumikilos ng may mabuting hangarin. Ipinagmalaki ni US President Donald Trump ang AI Action Plan ng kanyang administrasyon na layong gawing global standard ang American technology. Mahigpit niya ring tinututulan ang ideological bias sa artificial intelligence at iginiit na hindi dapat mapigilan ng politika ang AI innovation. Ito ang balita ni James Bontuyan. America is the country that started the AI race, and as President of the United States, I'm here today to declare that America is going to win it. Sa isang tech policy event sa Washington, D.C., inilunsad ni US President Donald Trump ang kanyang AI Action Plan.
Ito ay naglalaman ng mga konkretong hakbang para panatilihing nangunguna ang Estados Unidos sa AI innovation. Pangunahing layunin nito na pabilisin ang AI development, palawakin ng infrastruktura sa bansa at gawing global standard ang American-made AI technologies. Bahagi rin ng plano ang pagtanggal ng mga tinatawag na bureaucratic red tape. Layo nitong pabilisin ang pag-aproba sa mga data centers, semiconductor facilities at energy infrastructures na mahalaga sa pagpapalawak ng AI systems. Muling iginiit ni Trump ang kanyang paniniwala na hindi dapat higpitan ng regulasyon sa AI industry. We're gonna make this industry absolutely the top because right now it's a beautiful baby that's born. We have to grow that baby and let that baby thrive. We can't stop it. We can't stop it with politics. We can't stop it with foolish rules and even stupid rules. Ngunit isa sa pinakakontrobersyal na bahagi ng plano ay ang pagtutok sa umano'y ideological bias sa AI. Ayon sa White House, tanging mga objective at neutral na AI models lamang ang papayagang gamitin sa mga kontrata ng gobyerno. Ang hakbang na ito ay tugon umano sa mga reklamo ng political bias sa AI tools. Pero babala ng mga eksperto, maaari magdulot ito ng dagdag na pressure sa developers at posibleng pabagalin ang innovation. Kasabay nito, inihayag din ng White House ang plano nitong makipagtulungan sa tech industry para maglunsad ng tinatawag na full-stack AI export packages. Ito ay kumpletong AI solutions na ibebenta sa mga kaalyadong bansa para gawing global benchmark ang teknolohiyang gawa sa Amerika. Pero tutol dito ang ilang eksperto. Ilang civil society groups gaya ng Electronic Privacy Information Center at AI Now Institute ang nananawagan ng mas makataong AI framework na titiyak sa privacy, safety at karapatan ng manggagawa. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment na isinampa ng House of Representatives sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang deklarasyon ng Korte Suprema ngayong araw. Ngunit nilinaw ng SC na hindi ito nangangahulugan na inabswelto nila ang pangalawang Pangulo sa mga reklamo laban sa kanya. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi Dante, ano na ang kahihinatnan ng impeachment proceeding sa Senado? Matapos nga ang deklarasyon na yan ng Korte Suprema. Magandang gabi Jun, walang mangyayaring trial o paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa inihain sa kanyang impeachment complaint ngayong taon. Unanimous ang boto ng mga maestrado ng Korte Suprema sa pagdeklara na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment na inendorso ng House of Representatives sa Senado. Sa 15 miyembro ng UNBank, 13 ang bumoto na unconstitutional ito, isa ang nag-inhibit at isa ang walang partisipasyon. Ayon sa Supreme Court, barred o labag sa 1-year ban ang ika-4 na impeachment complaint na isinampa sa Senado. Kaya naman walaan niyang jurisdiksyon ang mataas na kapulungan ng Kongreso upang aksyonan ito. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the 1-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings.
Paliwanag ng korte, ang 3 naunang impeachment complaints ay kinonsiderang terminated o dismissed nang hindi ito aksyonan ng Kamara hanggang sila ay mag-adjourn. Kaugnay nito, ayon sa korte, hindi pwedeng sampahan ng panibagong impeachment case ang Vice Presidente bago ang February 6, 2026. Nagsimula ang pagbilang sa 1-year ban ay noong naitransmit ang pang-4 na complaint sa Senado nitong nakaraang February 5. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. Dagdag pa ng hukuman, may paglabag sa due process sa proseso ng impeachment. Sabi ng SC, ang articles of impeachment ay dapat may kasamang ebidensya nang ibahagi ito sa House members. At ang ebidensyang ito ay sapat para patunayan ang articles of impeachment. Dapat ding pinasagot muna si VP Sara bago ito i-transmit sa Senado. The respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from House members. Samantala, sa kabila ng desisyon ng hukuman, nilinaw nito na hindi ibig sabihin ay absuelto ang Vice Presidente sa mga reklamo laban sa kanya. Ang kanilang desisyon ay hindi naman nakabase sa merito ng kaso. June, kabilang din sa nilinaw ng Korte Suprema sa kanilang naging desisyon, ang impeachment case ay hindi lamang siya political, kundi ito ay isang issue na legal at constitutional. At nilinaw din ng hukuman na pwede pa namang maghain ng apela o motion for reconsideration ang House of Representatives, pero ang kanilang kautusan ay immediately executory, ibig sabihin ay kaagad-agad itong ipinatutupad. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Dante, lumalabas ba na nagkaroon ng kalapisan o pag-abuso sa pagpapasya ang mababang kapulungan ng Kongreso sa pag-impeach kay VP Sara ayon sa Korte Suprema? Yes, Jun, alam mo, tinanong natin yan kanina, nilinaw natin kung nagkaroon ba nga ng grave abuse of discretion ang naging tugon ng hukuman sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita ay ganun nga, Jun, lumalabas na nagkaroon ng pag-abuso sa diskresyon itong mababang kapulungan ng ating Kongreso, Jun. Kasi kanina sa panonood natin ng press conference ng Supreme Court, naging malaman at makabuluhan yung kanilang inilatag na mga punto de vista at mga argumento, Dante. Merong sinasabi doon na sinasabi mo nga kanina na dapat pala ipinasasagot yung respondent. Ibig sabihin, hindi dapat madalian yung ginawa doon sa fourth, impeachment complaint. Tama ba yun, Dante? Yes, June. Ang nilinaw dito ng korte, kapag may nagsampa ng impeachment complaint sa kanila, kung ito man ay nakakuha na ng 2/3 ng boto ng Kamara, ay hindi ito kaagad-agad na i-transmit doon sa Senado. Dapat ay pasagutin muna ang respondent. Ito kasing fourth, itong pang-4 na impeachment, June, totally, kumbaga lumalabas kahit hindi na pasasagutin si VP Sara dahil nga null and void ito. Ibig sabihin, mula pa sa simula ay wala ng bisa dahil yung 3 na nauna, counted pala, June. Batay dito sa desisyon ng korte, counted yon, bagamat sinasabi nga ng kampo ni VP Sara na ito ay inupuan ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, hindi nila agad i-transmit doon sa, kasi ang may proseso yan pagka naisabit doon sa Secretary General, dapat isama doon sa sinasabi nilang order of business ng plenary. Nagawa daw yan ng Kamara, pero ang hindi nila nagawa, within 3 days ay i-transmit naman ito doon sa kaukulang komite. Kung di tayo nagkakamali, June, ay yung Committee on Justice ng House of Representatives, at dahil hindi nga nila ito na i-transmit hanggang sa sila ay mag-adjourn, ay deemed dismissed o wala ng bisa, yung pinawalang bisa na yung 3 complaint, June.
lumalabas doon sa 3 complaints, nagkaroon ng delay. Tama ba yan, Dante? Yes, Jun, yun ang sinabi ng korte. Ang wording niya doon ay in-archive ng House of Representatives itong 3 naunang complaint at hindi nila inaksyonan, which is batay doon sa kanilang desisyon, counted ito June. So, yung pang-4, hindi na siya pupwedeng i-file dahil nga mayroon ng 1-year bar o bar na siya sa 1-year rule. So supposed to be, dapat doon sa 3, mayroon nang naiakyat doon. Hindi na pwede itong pang-4 dahil nga null and void o wala na itong visa sapagkat counted na kasi yung nauna na 3, June. Last na lang, Dante. May makahulugan na sinabi ang Korte Suprema kanina hinggil sa pagsasagawa o proseso sa impeachment na sinasabi ng Korte Suprema na ayaw na nilang maulit yung dati, yung history sa pag-i-impeach ng isang impeachable officer ng ating bansa. Ano ba ito? Paano ba ito, Dante? Yes, Jun, sa pagkakatanda ko, ang sinabi dito ng hukuman na ayaw nilang magkaroon nga ng kumbaga doon sa proseso ng pagsasagawa ng impeachment ay dapat itong masusunod at hindi sila papayag na ito ay lalabagin. Kaya nga nag-lay down sila ng 7 mga kumbaga requirement sa pagsasampa at proseso ng isang impeachment case na ihahain nila o itatransmit ng House of Representatives sa ating Senado. June. At yung 7 requirements na yan, Dante, yan ang dapat masunod mula sa araw na ito. Tama ba yun, Dante? Lumalabas, June, yun ang tinatawag nilang precedent. Ito yung magiging basehan na ngayon sa mga susunod na mga, kung meron man, na maghahain ng impeachment case. June. Maraming salamat, Dante Amento. Malugod na tinatanggap ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ito ay matapos ideklara ng Korte na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa paglabag sa 1-year bar sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution. Sa inilabas nilang pahayag, sinabi nito na pinagtibay ng desisyon ng Supreme Court ang kanilang paninindigan ng ika-4 na impeachment complaint ay may depekto. Bukod dito, ang unanimous decision ay nagpakitang sinusunod ang batas at nagpatibay sa constitutional limits laban sa pang-aabuso sa impeachment process. Handa rin anila ang defense team na tugunan ang mga aligasyon sa tamang panahon at sa angkop na forum. Mahigit 80 mga bayan at lungsod ang isinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsala ng bagyo at habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakapektado ng mga pag-ulan at pagbaha ang Central Luzon. Ilang insidente naman sa karagatan ang naitala dahil sa sama ng panahon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. For state of calamity, meron po tayong 84 na areas, 84 na cities and municipalities, no? Then meron po kasi dyan na buong probinsya. So, 2 province yata. Kaya pumapatak siya ng 84. Kaya ganong karami yung nagdeklara ng state of calamity. Umabot na sa 84 na bayan at syudad ang nagdeklara ng state of calamity, bunsod ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan, dulot ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense, pinakamatindi na naapektuhan ng mga pagbahasa ngayon ang Central Luzon. Kung pagbabasehan pa lang natin yung latest report ngayong umaga, ang hardest hit na masasabi natin is nasa Region 3 dahil doon tayo nakapagtala ng maraming affected population. For individuals ng Region 3 is nasa more than 2.2 million ang affected individuals po natin, or katumbas is nasa 667,000 na families. Pinakamalubhang pinsala naman ng bagyong Emong ang La Union at ilang bahagi ng Pangasinan.
maging ang mga opisina ng Office of Civil Defense, PNP at maging ng Philippine Coast Guard sa La Union hindi rin nakaligtas. Ayon sa OCD, may mga lugar din na hindi na napapasok dahil sa mga nasirang kalsada. Kaya gagamitan na nila ng air asset para madalhan na agad ng kaukulang tulong. Sa ngayon po, i-access po itong nagdaang bagyong Emong, i-access po natin siya via airlift, no? Dahil marami po ring na-damage na kalsada, especially dyan po sa Region 1. May mga roads sa Ilocos Sur, sa La Union, yun po yung mga heavily damaged nitong nagdaang Emong. So ang relief na dadalhin po natin dyan is via airlift na po dahil maraming not passable na kalsada po. Umabot na sa 4.6 milyong katao o 1.3 milyon na pamilya ang apektado ng mga kalamidad simula noong nakaraang linggo. 5.2 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. 25 na ang naitalang nasawi, 8 ang sugatan at 8 ang nawawala. Karamihan sa mga nasawi, natabunan at nalunod. Sa ngayon, mayroon pang mahigit 1,400 na lugar ang lubog pa rin sa tubig baha. Sa flooded areas po natin, though meron tayong still flooded na 1,444 areas, is more on nasa Region 3 and NCR yung mga and some parts of Calabarzon din, no. Yun yung mga reports natin na merong areas na lubog pa rin po sa baha. Dahil una syempre yung Region 3 catch basin siya ng ulan or tubig from Northern Luzon and Cordillera. So doon bumabagsak yung tubig sa norte. Kaya as of now, binabantayan pa rin natin to na meron pa rin reports ng pagbabaha. Samantala, hanggang ngayon, patuloy ang mga isinasagawang rescue operation ng Philippine Coast Guard sa mga bumabahang lugar. Umabot na sa mahigit 10,000 individual ang natulungan sa paglikas o na-rescue ng PCG, pinakamarami sa National Capital Region at Central Luzon. Yes, ongoing pa rin po yung ating kinakandak na rescue operation. Kahapon nga po ay nagpadala pa tayo ng additional resources, ng additional rescue boats, malalaking mga truck sa northwestern Luzon kasi inaasahan natin yung magiging impact ng bagyo. So, based sa report po natin, meron pa rin po tayo sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at hanggang sa northwestern Luzon. May halos 2,000 tauhan ang PCG na tumutulong ngayon sa National Capital Region, Central Luzon, Southern Tagalog at Northwestern Luzon. May ilang insidente sa karagatan na naitala rin ng Philippine Coast Guard gaya ng na-stranded na 2 mangingisda nang sumadsad ang kanilang bangka sa Mamburao Occidental Mindoro, Miyerkules ng gabi. Nasagip ang mga mangingisda sa pamamagitan ng unmanned rubber boat. 2 motor bangka naman ang tumaob sa karagatang sakop ng Barangay Bukana, Ternate, Cavite kaninang umaga, kung saan matagumpay na na-rescue ang 6 na sakay nito. Paalala ng PCG sa ating mga kababayan at mga mangingisda ngayong patuloy na nararamdaman ng habagat. Atin po munang alamin ang lagay ng panahon bago po tayo pumalaot o umalis. At sundin po palagi ang opisyal na abiso mula po sa ating lokal na pamahalaan para maiwasan po ang anumang insidente sa dagat. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa na inabot na ng 5 araw dahil sa masamang panahon. Ayon sa isang grupo ng mga guro, malaking kabawasan na naman ito sa panahon na dapat sana ay nakapag-aaral na ang mga bata. Ito ang balita ni Jed Neresina. Para sa mga teachers, sinasabi nga namin napaka-insensitive no na pag-usapan agad no itong makeup classes, mga learning recovery sa panahon na kailangan mo nang kumustahin yung ating mga estudyante na nabaha at yung ating mga magulang, even teachers na nasa mga evacuation pa ngayon. Tila walang konsiderasyon. Ganito inilarawan ng isang grupo ng mga guro ang pag-iisip sa agarang pagkakaroon ng makeup classes matapos ang halos 1 linggong suspensyon ng klase. Ayon kay Ruby Bernardo, presidente ng ACT-NCR Union, hindi madali para sa mga apektado ng pagbaha
ang makabangon agad sa ganitong sitwasyon. Pero para sa Department of Education, mahalaga na mapanatili ang pagkatuto ng mga mag-aaral kahit pa may kalamidad, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya sa ilang paaralan na nagsilbing evacuation center, nagpatuloy ang mga guro at volunteers sa pagbibigay ng basic learning sessions at kasama ang psychological first aid sa mga batang pansamantalang naninirahan sa mga silid-aralan. Ngunit para kay Teacher Bernardo, hindi ito sapat na solusyon sa tunay na learning crisis ng mga estudyante. Kung kami po yung tatanungin, kahit na magkaroon ng makeup classes sa karanasan ng ating mga teachers, hindi pa rin talaga siya solusyon para dun sa ating mga nawalang mga araw dahil karamihan dun sa ating mga estudyante hindi rin pumapasok kung Saturday classes yan at yung accessibility mismo ng ating mga alternative delivery mode. Para sa gaya niyang nagtuturo sa pampublikong paaralan, nais niya ang pangmatagalang solusyon sa nararanasang mga problema sa sektor ng edukasyon sa bansa. Para sa ACT teachers, hindi praktikal ang makeup classes o alternative delivery modes kung hindi naman lahat ng mag-aaral ay makakasabay rito. Kung kami po yung tatanungin, long-term solution, gusto nga talaga namin na magkaroon na talaga ng mga climate resilient classrooms, ayusin yung mga infrastructure ng ating mga eskwelahan para maging handa sa mga araw na katulad nito. Ang sinasabi rin namin, may buffer days pa, kailangan pa natin yung e-exhaust sa mga panahon na ito. At gusto rin talaga natin na kung tutugunan yung mga pangangailangan tulad ng kakakawalan ng ating mga learning materials, yung ating mga classrooms, ng mga teaching and non-teaching personnel, in that way talaga ma-address natin yung learning crisis at yun yung totoong learning recovery para sa amin. Samantala, ayon sa latest DepEd Situation Report, alas 5 ng hapon nitong July 24, mayroong 442 paaralan sa bansa na ginagamit pa rin bilang mga evacuation center. Ito ay kinabibilangan ng National Capital Region, Region 1, 2, 3, 4A, Region 4B, 6, 9, at Cordillera Administrative Region. Bukod dito, isang malaking hamon din ang kinakaharap ng sektor ng edukasyon, lalo na't mayroon ng naitalang pinsala sa mga silid-aralan. Naitala ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service na nasa 2,492 classrooms na ang may minor damage, 726 ang may major damage, 732 naman ang totally damaged classrooms, habang 327 naman ang damaged hygiene facilities. Nagbigay direktiba na ang DepEd sa mga field office at paaralan na i-activate ang contingency plans. Naglabas din ang DepEd ng mahigit 17 million pesos na pondo, kung saan 6.98 million pesos ay para sa agarang paglilinis at clearing operations, at 10.04 million pesos naman para sa minor repairs ng mga silid-aralan. Pinasisiguro rin ang kaligtasan ng mga learning material, school record, at mahahalagang kagamitan upang maiwasan na mapinsala pa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang buong probinsya ng Oriental Mindoro dahil sa habagat. Higit 300,000 Mendoreños o 181 barangay ang naapektuhan ng pagbaha sa mga bayan ng Baco, Naujan, Victoria at lungsod ng Calapan. Ito ang balita ni Christian Lopez. Dahil sa ilang araw na pag-uulan, bukod po doon ay siyempre kaunting ulan lang dahil silted ang ating mga kailugan at yung ating mga bunganga ng ilog, madali pong mapaw itong mga kailugan natin. At dahil nga ito ay silted, ang pag-aapaw po niya ay papunta sa kalsada, papunta sa mga palayan, papunta po sa bahayan ng mga kababayan po natin. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Oriental Mindoro batay sa Provincial Resolution No. 7822-2025.
Base ito sa naging kahilingan ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Bonsdolor sa ginawang pag-aaral ng Office of the Governor, mahigit 3,027, 262 Mendoreños o 181 barangay ang naapektuhan ng pagbaha sa mga bayan ng Baco, Basud, Bungabong, Bulalakaw, Calapan City, Gloria, Nauhan, Pola, Puerto Galera, San Teodoro, Socorro, Victoria. Ang deklarasyon ay upang mas matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Ang rekomendasyong ito ay mula sa pagpupulong ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC. Bago pa man ang anunsyo ng probinsya, naunang nagrekomenda ng state of calamity sa mga bayan at lungsod ng Baco, Calapan City, Nauhan, Victoria, Binamalayan at Basud, kung saan nasa 181 barangay ang apektado. Habang landslide at soil erosion naman ang naiulat sa iba pang bahagi ng lalawigan. Sa bahagi lang po namin, lagi nating sundin para sa ating mga kababayan yung payo, advisory. Tayo naman po lahat ay may mga Facebook account, may social media accounts. Nakikita natin yung mga post ng babala, ng pag-asa, ng mga LGUs natin, ng mga barangay officials. Sana po ito ay naiintindihan natin. Kung hindi naiintindihan ay nagtatanong sa ating mga local officials. Ang sa ganun po ay hindi tayo napapahama. Christian Lopez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad na kaninang umaga ang pilot testing ng cashless payment sa mga estasyon ng MRT Line 3 na kung saan maaari makapagbayad ang commuter sa pamamagitan ng debit, credit card at e-wallet. Kaugnay nito, kasalukuyan na rin inaayos ng Department of Transportation ang paglalagay ng ganitong sistema sa lahat ng estasyon ng LRT Line 1 and 2. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na magagamit na ng publiko ang free Wi-Fi sa lahat ng estasyon ng MRT 3. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang automated fare correction system na pilot natin ngayon, o pinapilot natin, isang carousel muna sa MRT 39. Sa lahat ng stations, no? Lahat ng stations meron na ng ganito. Tatanggap siya ng iba't ibang paraan ng pagbayad. Matapos ang 5 buwang pagsasaayos ng sistema, kaninang umaga ay inumpisahan na ng Department of Transportation ang pilot testing ng cashless payment sa mga istasyon ng MRT Line 3. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sa ngayon ay sinisikap nila na pati ang iba pang linya ng tren ay malagyan na rin ng ganitong sistema. Lahat ng station sa MRT 3 meron na. Pero pilot, kasi ang goal natin dito, lahat na ng turnstile ganito. Lahat na, hindi lang isa. At lahat na rin ng linya ng LRT 1 at LRT 2, meron na rin ganitong sistema. Sunod-sunod na yan. No? Bigyan nyo lang kami ng konting panahon para tuloy-tuloy tayo. Tiniyak naman ng DOTR na ligtas ang impormasyon at wala ring additional charges na sisingilin sa mga pasaherong gagamit nito. Yung sistema, kung ano ang ikakalta sa GCash nyo, sa credit card nyo, sa debit card nyo, pareho lang kung bumili kayo ng single journey ticket or ginamit nyo yung beep card nyo. Walang dagdag dito. Ang inadapt po namin yung standard sa global system, no, na pagpasok mo, itatabi na po namin yung 28 pesos ninyo, which is the highest rate, no, sa MRT. And then pag tap out nyo, babalik na po yung sukli nyo. So ang matcha-charge lang po is the amount, kung ano yung distance, kung saan ka bumaba. Para magamit itong cashless payment dito sa MRT station, gamit ang GCash ay maaari mong hanapin itong bagong commute icon. At pag pinindot mo ito ay magge-generate ito ng QR code na pwede mong itap sa mga pass lane tulad nito. Tandaan, pwede mong i-screenshot o i-download itong QR code na ito dahil ito rin yung gagamitin mo paglabas sa mga MRT station. Kabilang sa mga sumubok sa bagong sistema ay sina Rhea Gadil at Fitz Palomar. Para sa kanila, bukod sa makakaiwas na sila sa mahabang pila, ay malaki ang tulong nito lalo na ngayong karamihan ng transaksyon ay cashless na. It's actually really convenience for us po, lalo na lagi kami nagta-travel from work to house, mga ganun po. Alam naman po natin na crowded when it comes po sa mga MRT like this. Mahirap po talaga kung wala kang card or cardless if ever. Pag may card po kasi ito, easy to access kasi talaga kahit saan. Lalo na ngayon po, we have our technology, high technology na tayo ngayon. Before po, napakahaba po talaga ng pila, most especially po during rush hours po. And
Now po, as a student po, very thankful po na meron na po tayong bagong option po ng card payment po na mas magpapabilis po ng ating pag-travel po. Samantala, kasabay naman ng pilot testing ng cashless payment, inanunsyo ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na simula ngayong araw ay magagamit na rin ng publiko ang libreng Wi-Fi sa lahat ng istasyon ng MRT3. 13 station na tayo, no, boss? 13. Inayos namin yung wiring, 13. Tapos, eto, Segbins, nag-usap lang kami ni GM ngayon. Pati sa loob ng bagon, eventually, tinatrabaho na po natin yan. Ang kailangan lang naman, lakihan yung bandwidth, which is yun na yung ginawa ng DICT. Pero syempre, pagka madami sabay-sabay, hindi natin maiiwasan na babagal yan. So, pipilitin natin dagdagan pa ng dagdagan yung bandwidth. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatutok ang Department of Information and Communications Technology sa ibinibigay na serbisyo ng mga telecommunications company sa bansa. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, tuwing panahon ng kalamidad, dapat walang maging antala sa serbisyo ng mga telco lalo na sa mga apektadong lugar. Pagtitiyak ng kalihim kahit magkaroon ng power outage ay hindi maapektuhan ng signal ng lahat ng network. I'd like to also thank our telco partner SEC, no? Si Globe, si Smart, at saka si Dito. As of kaninang umaga, paggising namin, minomonitor namin sila, 100% yung self-service nila available. May kuryente o wala kasi meron na silang genset to serve their subscriber at depende po kung sinong carrier ang meron kayo. Meron kayong makukuha ang free call and text. Yung iba, nagbibigay din ng free load. So, during times of emergency, importante po yung connectivity. Mas pinalawig at ginawa ng digitalize ang konsultasyong sulit at tama o konsulta ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at tatawagin na ang programa na Yakap. Sa pamamagitan nito, mas mailalapit na ang serbisyong medikal sa ating mga kababayan na malalayo sa mga malalaking ospital. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kaya't ito ang aming ginawa. Binaba natin ang serbisyo ng healthcare natin para mas malapit doon sa pinanggagalingan ng ating mga magiging pasyente at hindi na kailangan magpa-confine sa malalaking ospital. Kaya't maayos na yung problema nila. Inilunsad ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mas pinalawig na konsultasyong sulit at tama o konsulta. Tatawagin na ito ngayon na Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa pamamagitan nito mas maibababa ang serbisyong pangkalusugan na mas malapit sa lugar ng mga pasyenteng nangangailangan ng primary care. Kaya't ito ngayon ang aming ginagawa. Dahil ang karamihan, siguro mga 80-85% ng reklamo ng may nararamdaman ay simple lamang, hindi naman komplikado. Matitignan lang ng doktor, mabibigyan lang ng gamot, sasabihan magpahinga ka ng konti bago ka papasok ulit. Kayang-kaya yun sa hindi kailangan pumunta pa sa regional hospital, sa tertiary care hospital, sa provincial hospital, kaya naman doon sa mas maliliit. Sa ilalim ng Yakap, itataas ang bilang ng gamot at testing na matatanggap ng libre ng PhilHealth members. So mula po 21 gamot, ngayon po ay 75 gamot na po ang ating i-cover. At ito pong karagdagang gamot ay meron na po tayong ilulunsad na app kung saan po pwedeng i-avail nyo yung inyong prescription kahit saan po sa buong Pilipinas. Kung saan man po meron tayong accredited na mga pharmacies. Bukod sa laboratory testing, isasama sa Yakap ang cancer screening tulad ng mammogram, liver ultrasound, low-dose chest CT scan at colonoscopy.
Ang kailangan lamang gawin, magparehistro ang PhilHealth members gamit ang eGov Super App. Kapag nakapagparehistro, maaari nang makapili ng medical service provider na malapit na lamang sa iyong lugar. At kung may prescription o reseta ng gamot, ay maaari agad itong ma-avail sa accredited drugstore at ipapakita lamang ang isang QR code. Ayon kay PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, digitalize na ito kumpara sa lumang programa na PhilHealth Konsulta. Maaari rin pong sabihin nyo na mas technologically advanced form ng konsulta. Kasi nga po, i-harness namin yung technology para mas mapadali. Kagaya nga po nun, pag kayo po ay nabigyan ng prescription ng gamot, meron pong parang e-wallet na kung saan po matatrack nyo kung nag-umpisa tayo ng 20 mil, for example, at nag-avail kayo ng gamot, real time po makikita kung magkano po yung na-avail nyo at yun po yung agarang ibabawas at alam nyo po kung ano yung natitira. Yung pong 20 mil na yun po, 20,000 ay sa kabuuan po ng isang taon at kada katapusan po ng taon, magzi-zero out po ulit yun, panibagong 20,000 po. Ang Department of Labor and Employment o DOLE, hihikayatin ng lahat ng employers na irehistro na sa yakap ang kanilang mga empleyado. Ayon kay DOLE Secretary Benvenido Laguesma, dapat bigyan ng konsiderasyon ang mga kinakailangang lumiban sa trabaho upang magpakonsulta sa doktor. Hihikayatin namin ng mga employers na yung araw na kukonsulta personally or physically ang kanilang manggagawa, i-consider yon na may bayad. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming Pilipino ang hindi namamalaya na may banta na sila ng pagkakaroon ng diabetes. Ngunit alam ba ninyo na may stage na maaaring maagapan bago tuluyang magkaroon ng diabetes? Alamin ang kaibahan ng pre-diabetes, diabetes at insulin resistance. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So, ang difference po ng pre-diabetes at saka diabetes, numero lang ho. Yun nga lang, ang mas importante doon is ang pre-diabetes na re-reverse pa po natin para maging normal ulit. Ang diabetes ay matagal ng problema sa kalusugan sa buong mundo. Pero bago pa tuluyang umabot sa stage na ito, maraming individual ang nagsisimula muna sa kondisyong tinatawag na pre-diabetes. So, basically po kasi ang diabetes, pre-diabetes, ibig sabihin po nun, hindi na normal yung sugar sa katawan nyo. So meron kasing normal levels po ang sugars. Pag diniagnose na po kayo ng doktor na diabetic, panghabang buhay siyang sakit. Pag sinabi ng doktor pre-diabetic, Dok, matatanggal ba to eventually? Pag maganda po ang diet, exercise, follow-up at kung kailangan man ng gamot sa umpisa, pwede po siyang ma-reverse. Dagdag pa ni Dr. Andrea Marie Macabuang Oliva, isang endocrinologist mula sa Makati Medical Center. Ang insulin resistance ay ang unang senyales na ang iyong katawan ay nahihirapan ng gamitin ng insulin ng maayos at maaaring magdaan sa mas malalang kondisyon sa kalusugan. So, meron parang yung tinatawag na insulin resistance. Siya pa yung una bago sa pagiging pre-diabetic. So, pag nag-check ka ng sugar, normal siya. Pero it does not mean hindi ka insulin resistant. So, ang problem po sa insulin resistant, siya yung precursor of you leading to pre-diabetes and diabetes. Kaya bago pa man magkaroon ng malalang sakit kaugnay ng pre-diabetes at insulin resistance, may mga ibang bagay pa na dapat tayong malaman ukol dito. Aanamin natin yan sa Doctors on TV. Ngayong linggo na, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Under state of calamity na ang probinsya ng Rizal, bunsod ng malawakang epekto ng bagyong Krising at Habagat at base na rin sa rekomendasyon ng Rizal Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ang balita ni Jenica Cruz live.
Jenica, gaano kalaki ang pinsala na sama ng panahon dyan sa Rizal? Hanggang ngayon ba marami pa rin nalubog sa tubig baha? Hindi pa nga rin humuhupa ang mga tubig baha nga dito sa lalawigan ng Rizal. Bunsod nga ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan na patuloy na nararanasan dito na epekto ng freezing, habagat at base na rin sa mga rekomendasyon nga ng Rizal na Provincial Risk Reduction Management Office ay ang Rizal nga ay nasa under state of calamity. Idineklara na ng buong lalawigan ng Rizal ang state of calamity batay na rin sa pinagtibay na Resolution number 408 Series 2025 ng Sangguniang Panlalawigan ng Rizal. Mula kaninang umaga ay pinupuntahan ng local government unit kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Philippine National Police sa paglilika sa mga isolated area na mayroong mga pamilya na stranded dahil sa lakas ng agos ng tubig baha. At ang ilan pa ay ginamitan ng lubid upang makatawid at para masigurado na walang pamilya na maiiwan. Kaugnay nito, patuloy din na nararanasan ang pagtaas ng tubig sa Laguna de Bay. Sa video na ito sa Barangay Honosa, Talim Island, maging ang Pretil. Sa isla ay inabot na ng tubig. Ayon sa official Facebook post ng lalawigan ng Rizal, tumaas na rin ang water level sa Laguna de Bay na umabot na sa 12.74 meter. Mas mataas sa critical level nitong 12.50 meter. Pinapayuhan ng lahat ng partikular na ang mga na-stranded o mga residente na nakatira sa low-lying communities na malapit sa area na maghanda sa posibilidad ng pagbaha at lumikas kung kinakailangan. Sa ilalim ng state of calamity, mas mapapabilis at mas mapapalawak ang ating relief operations upang matiyak na maihahatid ang agarang tulong at suporta sa mga kababayang apektado ng sama ng panahon. At Monica, dito nga, itong hapon na lamang ay hindi na tayo masyadong nakakaranas na dito sa lalawigan ng Rizal ng mga malalakas na pag-ulan. At tuloy-tuloy ang pagmamonitor ng lalawigan ng Rizal, lalo na din maging ang mga Philippine Coast Guard ay mayroon din silang rubing na ginagawa sa mga isla dahil nga ay hindi inaasahan na patuloy na pagtaas ng tubig at maging ang mga pretil nga sa bawat isla o sa bawat barangay ng isla ng Talim Island ay talagang inaabot na rin ng tubig mula sa Laguna de Bay. Monica. Maraming salamat, Jenica Cruz. Isang residente ang pinaghahanap matapos sa pagguho ng lupa sa Trinidad, Benguet. Samantala, tulong-tulong ang mga boat concessionaires at Baguio City Police Office personnel sa paghahon sa mga bangka na lumubog dahil sa pag-apaw ng tubig sa Burnham Lake, bunsod na masamang panahon. Ito ang balita ni Grace Doctolero, live. Grace, hanggang ngayon ba ay hindi pa nakikita yung nawawalang residente? Monica, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang nawawalang residente. Patuloy ang search and rescue operations na isinasagawa ng mga otoridad at mga volunteer upang hanapin ang nawawalang individual. Isang individual ang naiulat na nawawala matapos ang naganap na pagbuho ng lupa sa Talingburoy, Wangal bandang alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga residente sa lugar, posibleng naanod ng landslide ang nawawalang individual, kaya nanawagan sila ng tulong sa mga residente ng Wangal na sana makiisa sa paghahanap lalo na sa mga creek o kanal kung saan maaaring naanod ang biktima. Patuloy rin ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan at mga emergency responders sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Agad naman na naghatid ang DSWD car sa pamamagitan ng SWAT Benguet ng tulong sa pamilyang nasiraan ng bahay sa Alapang, La Trinidad. Sa pakikipag-ugnayan sa Barangay LGU, nagsagawa ng validation ang SWAT team sa nasirang bahay. Nagbigay rin ng 10,000 cash relief assistance sa naapektuhang pamilya. Samantala, lumubog din sa tubig ang mga bangka sa pamosong Burnham Lake. Madaling araw pa lang ay nakaranas na ng malalakas na buhos ng ulan at hangin ang syudad ng Baguio dahil sa bagyong Emong. Dahil dito umapaw ang tubig sa Burnham Lake, tulong-tulong naman ang mga concessionaires at ng Baguio City Police Office upang iahon sa ligtas na lugar ang mga bangka.
Patuloy na minomonitor ng CDRRMC at mga kaukulang otoridad ang lugar para sa posibleng aftershocks ng insidente at mga tiyaking ligtas ang mga residente. Dahil sa pananalasa ng bagyong Emong sa lungsod, naka-high alert na. Nagsagawa ng emergency meeting si Mayor Benjamin Magalong kasama ang mga miyembro ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC ngayong umaga upang pagtibayin ang mga hakbang sa disaster response at relief operations sa gitna ng pananalasa ng bagyong Emong. Monica, sa ngayon nga ay nakakaranas tayo ng pabugso-bugso at mahinang mga pag-ulan dito sa lungsod ng Baguio. Yan muna ang balita at balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. Gagawin ng House of Representatives ang lahat ng legal na paraan upang protektahan ang kalayaan ng Kongreso at pangalagaan ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas. Ito ang pahayag ni Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives, matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment na inihain sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ng opisyal, wala pa silang natatanggap ng kopya ng desisyon. Dagdag pa nito, iginagalang ng House of Representatives ang Supreme Court, subalit iginiit na hindi ito titigil sa pagganap ng tungkulin, kabilang na ang impeachment process na eksklusibong kapangyarihan ng kapulungan. Anya, makasisira sa prinsipyo ng check and balances ang panghihimasok mano ng judiciary sa impeachment process. Isang political process, anya ito, at wala dapat legal technicality na makapipigil dito. Tuloy pa rin ang impeachment trial. Ito ang binigyan diin ni Senador Joel Villanueva sa kabila ng Supreme Court decision na unconstitutional ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naglabas din ng pahayag ang ilan pang kasalukuyan at dating miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ba ang ipinunto ni Senador Villanueva kaya sinabi nito na maaari pa ring tumuloy ang impeachment trial kahit may decision na ang Supreme Court? June, sui generis ang impeachment court. Ibig sabihin, unique, natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senador Joel Villanueva kasunod nga ng paglalabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisampang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Villanueva, nangyari na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona, kung saan pinagbotohan anya ng mga senator judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. And I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings. For sure, someone will raise it. Diba? So, but we are sui generis ang impeachment court. So, we will proceed. So, these are all questions that will be raised, diba? With the decision of the Supreme Court. Will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Ayon naman kay Senador Vicente Tito Soto III, bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig kung ano ang masasabi ng House of Representatives. Gayunman, hindi niya rin anya masabi kung may mangyayaring impeachment trial at pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary kaugnay ng issue. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard, pwede i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision. Because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay.
separate body kami. So, yung advice na yun, pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. Nanindigan naman si Senador Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Nanawagan rin ito sa mga kapwa-senador na agad na magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakayin ang desisyong binabaliwalaan niya ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Risa Ontiveros sa biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang one-year ban rule. Ngayong isa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. Welcome naman kay Senador Jinggoy Estrada ang desisyon ng Supreme Court. Anya, isa itong paalala na lahat ng mga hakbang sa pagpapanagot ng mga public official ay dapat nakaangkla sa legalidad at due process. Kaugnay nito, bilang co-equal branch ng pamahalaan, dapat anyang sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang impeachment proceedings. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, bagaman hindi pa nito nababasa ang desisyon, mukhang isinasantabi ng SC ang legal principle ng presumption of regularity ng mga aksyon ng co-equal branch. Bagaman kailangang igalang ang Korte Suprema, napapaisip niya siya kung ganito rin ang magiging pasya ng SC kung sinunod ng Senado ang saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng trial forthwith noong Pebrero. Para naman kay Senador Amy Marcos, dapat igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Nanawagan rin ito sa mga kasamahang senador na magtrabaho at atupagin ang kapakanan ng mamamayan. Naglabas rin ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng isang social media post. Aniya, noong magmosyon ito na i-dismiss ang impeachment complaint kay VP Sara, guided o may patnubay ng Holy Spirit siya, katulad lang ng paglalabas ng pasya ng SC na unconstitutional ito. Bagaman nalulungkot si dating Senador Franklin Drilon, sinabi nito na hindi na dapat isagawa ang impeachment trial. Well, magkakaroon ng constitutional crisis kung gagawin nila yun. Sa akin, hindi na dapat gawin. At ang Korte Suprema ang siyang magpapasya sa lahat na isyong constitutional. Naglabas rin ng pahayag ang impeachment court kaugnay nito. Ayon kay impeachment spokesperson Attorney Reggie Tonggol, wini-welcome nila ang desisyon ng SC. Hinihintay na lang ng impeachment court ang formal na transmittal ng desisyon ng Korte Suprema at iba pang kaugnay na patnubay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng impeachment court. June, sa ngayon ay wala pa rin namang nailalabas na pahayag kaugnay ng issue siya sa Senate President Francis Cheese Escudero. Yan ang latest dito sa Caloocan City. Balik sa'yo. Diba sinasabi nga ni presiding officer at Senate President Cheese Escudero na talagang meron pagkakahawig o kumbaga pareho yung itinatanong ng impeachment court sa House of Representatives, gayon din sa tinanong ng Supreme Court. Di ba pagka merong disputes sa mga legal na bagay, di ba ang reference lagi Supreme Court? Di ba, Asher, ganun yun? Yes, June, ito rin yung pinapaliwanag rin ni Senate President Francis Escudero yung ganitong punto nga ni Senador Joel Villanueva na mayroon pa rin o maaari pa rin magkaroon ng sariling desisyon ang impeachment court kahit na maglabas ng desisyon ang Korte Suprema kaugnay nga ng issue dito sa impeachment trial. June. Sabihin, talagang dadaan pa rin yan sa botohan ng mga senador
kung susundin nila yung pahayag na yun o deklarasyon yun ng Supreme Court. Yes, Jun, yan ang inaasahan na mangyayari nga sa pagbubukas ng impeachment court sa pagkukonvene nito na sinasabi nga ay maaaring mangyari yan sa August 4. Batay na rin sa pagsang-ayon ng ilang ng mga senador kaugnay nito, bagaman isasapinal pa ang schedule ng pagbubukas o pagkukonvene muli ng impeachment court sa pagbubukas ng sesyon at tinataya nila na sa July 29, isang araw pagkatapos nga ng Senate opening, kung kailan isasagawa ang ceremonial opening ng Senado, isasagawa sa July 29 naman yung anumang usapin kaugnay ng mga legislative process at maaari rin inaasahan din nila na maaaring mayroon na ring miyembro ng Senado na magbukas ng issue kaugnay sa muling pagbubukas ng impeachment court o ano pa man na usapin kaugnay nito. June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nanawagan naman ang Malacanang na irespeto ang Korte Suprema sa gitna ng naging desisyon nito sa constitutionality ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan muna nilang tignan ang buong nilalaman ng naging desisyon ng Supreme Court. Nanawagan ng palasyo na irespeto ang kataas-taasang hukuman at ilagay ang kanilang tiwala sa institusyon. Kinikilala ng Malacanang ang pagiging independent ng hudikatura at legislatura sa paghawak sa impeachment process na ito. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ikalawang Juan 1 at 5 na nagsasabi, "At ngayoy ipinamamanhi ko sa iyo, ginang, na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi yaong ating tinanggap ng pasimula, na tayo'y mag-ibigan sa isa't isa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.